Part 37, Vincent POV. Alam mo ba, pinagyayabang ko doon sa mga friends at business partner ko sa US na kaibigan kita, lalo na nung nag-President of the Year ka. Megan said. She was eating sushi now pero wala pa ring tigil ang pagdaldal niya. Noon pa man, palaisipan na sa akin kung anong klaseng lalaki ang makapagtitiis sa sobrang kadaldalan ng babaeng ito. Pero mabait siyang kaibigan. Nakilala ko siya before to being the president of the country. Tapos, alam mo ba, nainis din ako sa'yo dahil naalala ko pa dati lagi mong kinikwento sa amin yung about your wife. Tapos, kinilig ako nung pinakilala mo siya sa bansa. Napainom ako ng alak dahil nagsisimula na siyang magkwento and I knew na isasama niya sa kwento si Celeste. Tapos, bigla kayong naghiwalay. Nakakalungkot. Sayang pa naman. Alam niyo ba, ang daming followers ng love team niyo kasi may nagsulat ng parang anime series base sa kwento niyo. Grabe, nakakakilig siya. Hindi kaya siya mauubusan ng kwento? Tapos, ang sad ko nung naghiwalay kayo. Sabi niya at sinimangutan pa ako. Tapos, na-meet ko siya personally sa US. Grabe na starstruck ako para talaga siyang ahel sa sobrang ganda. Nakilala mo si Celeste sa US? Sasagot sana siya kaso punong-puno ang bunganga niya ng pagkain. I look around. Wala ba kaming kaklose na pwedeng mag-sub sa akin? Megan won't stop talking to me. Ayos lang naman. Kaso mukhang magdamag niya pang ikukwento sa akin si Celeste. President Vincent! Napalingon ako sa tumawag sa akin. What a coincidence! Buti naman na nagkita tayo rito. Doktora Valderrama. Sabi ko sa head OB ng Valderrama Medical Group. OB siya ni Celeste dati. Bumeso ito sa akin. Buti na lang at nagkita tayo rito. Bala ko sanang dumiretso sa palasyo after nito. Sabi niya sa akin. Why? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Oops! I'm sorry. Secret nga pala. Sabi nito at tumawa ng mahina bago ako inilayo sa mga tao. Kakaibang kinikilos niya. Nakangiti niyang inubot sa akin ng isang envelope na kanina niya papalahawak. Nagka-issue kasi yung ultrasound machine namin kanina. So, itong result ni Celeste, naiwan niya. Bakit niya ako binibigyan nito? I realize na kaya pa pinapasecret ni Celeste kasi hindi naman kayo naghiwalay talaga, diba? I know. Tama ko, diba? Tumawa pa ulit to ng mahina. I am so happy na kayo pa rin sa huli and magkakababy na kayo ulit, no? Sige, mauna na ako. Pakiramdam ko ay lumabas na ang ugat sa leeg ko trying to stop myself from getting mad at her. Baka isipin niyang cute ito pero torture pa rin sa akin. Oh, sige talaga. Mauuna na ako ha. Ikaw na ang bahala riyan, Mr. President. Congratulations ulit. Sabi nito at kumaway-kaway pang umalis. Naiirita na naman ako at mang-aalis na para umuwi nang makita kong papasok si Primo sa venue at mas nangunot ang noo ko nang salubungin niya si Megan at halikan sa labi. Nag-init ang ulo ko. He acts all faithful and loyal kay Celeste tapos ganito ang ginagawa niya. Mabilis akong lumapit at sinuntok siya. Vincent! Baliw ka ba? Bulalas ni Megan. What the hell, dude? Tanong niya habang hawak ang panga niya. Don't ask me that. Sabi ko sa kanya. Kaya galit na galit ako dahil akala ko nasa mabuting tao na si Celeste. You're a married man. Tapos, makikita kita rito? And you kissed Megan. Susugurin ko pa sana siya kaso pumagit na sa amin si Megan. Ano ba, Vincent? Anong married? Kailan pa naging kasal ang boyfriend ko? Well then, he's cheating on you. Siya lang naman ang second husband ni Celeste. Mas nainis akong bahagya pang matawa si Primo. Grabe, hindi ko na alam kung para saan yung sapak mo. Kung dahil ba galit ka talaga o dahil nagsiselos ka. Primo said smirking. Mas nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Stop, Vincent! Ano bang sinasabi mo? They are not married. Ako nga ang girlfriend and close friend namin si Celeste. Bumaling ako ng masamang tingin kay Primo.
I am starting to get confused. Nagtaas siya ng kamay. Hindi niya ako asawa. Magkaibigan lang talaga kami, dude. Pero, buntis siya. Napahinto ako nang maalala ko yung hawak kong envelope. Mabilis kong nilabas ang laman nun. Honestly, wala akong balak tignan yun kanina pero ngayon halos mapunit ko ang envelope sa kamamadali ko. Parang lalabas na ang puso ko sa dibdib ko. Ito ay isang resulta ng ultrasound. Mabilis na hinanap ng mata ko ang mga detalyeng kailangan ko. Baby boy. 35 weeks. Malapit nang mabaliw yan. Narinig kong sabi ni Primo. From anger ay mabilis na napalitan ang emosyon ko. Nagsimula akong ngumiti. And at the same time, I feel kinda emotional. Pumaling ako ulit sa kanilang dalawa. She's pregnant? Sabi ko na this time with so much happiness. Buntis siya sa baby ko. Congratulations, Megan said. Siya pala ang daddy. My goodness, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi namin sinabi sa'yo kasi may pagkamadaldal ka, babe. Pero the truth, it's time na rin naman, sabi ni Primo. Mr. President, uuwi na ba tayo? Ryan asked nang makalapit siya. Nakangiti akong bumaling sa kanya at itinaas yung ultrasound result malapit sa mukha niya sa halos ikaduling niya. Look, here's my baby. Magiging tatay na ulit ako. Look, masaya kong sabi. Oo nga, Mr. President. Sa sobrang lapit, parang nasa loob ako ng tiyan ni Madam. He lost it. Primo commented pero hindi ko siya inintindi. Sobrang saya ko. Bala ko pa sanang ipakita sa lahat ng nandito yun pero natigil yun nang mag-ring ang phone ni Primo. Yes, Pamela, he answered. What? Ano nangyari? Sige, papunta na kami agad. Binaba niya ang tawag pero parang mas kinabahan ako nang tumingin siya sa akin. Sinugod niya raw sa hospital sa Celeste. She's bleeding. Hindi pa namin sigurado kung bakit. Sinabi na kasi namin huwag kumilos at gumala-gala. She's not yet due in a week pero... Let's go! Kailangan ko silang makita. Please! Wala akong pakialam kung parang nagmamakaaway yun. Because I'm really begging him to take me to see her. Ayokong mawala sila parehos ulit. Hindi ko na hayaang masira ulit kami ng kahit ano. If I need to be transparent and talk about everything, if I have to wait, I'll wait. Because she's worth it. Ang aking sariling kapitan ay nararapat sa lahat ng pagmamahal. Hindi lang siya asawa ng presidente. Siya ang aking mundo. Ang aking buhay. Ang aking lahat. Celeste's POV. You were in so much stress lately kaya ganito ang nangyari. You're not yet fully due kaya be careful. Sabi ng doktora na nasa harapan ko. I didn't get a chance to remember her name dahil nahihilo ako kanina at sobrang sumakit ang tiyan ko. I was really scared. I remember the pain na parang katulad nung nawala si Maddox. Ayokong mawala ulit ang anak ko. I will totally lose it. Salamat po, Doc. Sabi ni Pam dahil hindi ako nakasagot sa pag-iisip. Please, help her drink this on time. Kailangang nakabantay kayo sa kanya at lagi siyang may kasama, especially at this stage. Sige po, Doktora, Pam said. Tumango naman ako sa doktor at parehas kaming ngumiti. Pagod na pagod ako at gusto ko na lang umuwi at magpahinga. I was cooking churros nung makaramdam ako ng sobrang paghilab ng tiyan ko and akala ko manganganak na ako. Pero kinabahan ako kasi may dugong lumabas sa akin and good thing that Pam was home dahil umalis si Primo to pick up Megan. Takot na takot ako. I kept praying to God to keep my baby safe na kahit sabihin ko na kay Vincent ang totoo basta safe ang baby. Hindi ko kasi alam kung pinaparusahan niya ako dahil nagsinungaling na naman ako kay Vincent. How come na amin ko kay Yuki pero sa mismong daddy ng baby ko ay itinatago ko siya?
I was really scared. And at the same time, nanghihina ako. Inilabas na ako ni Pam sa room ng doktor. Nasa wheelchair ako dahil nanghihina nga ako and natatakot akong maglakad dahil baka mas makasama yun sa baby ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Porket nagkita kayo last week ni Vincent, you were not eating properly. And please naman, girl, don't tell me that churros. Hindi enough ang churros, Madeline. Hindi ka rin nakakatulog. If you were really bothered by seeing him again, if may feelings ka pa or gusto mo nang aminin sa kanya, then tell him. Kesa mag-suffer ka at ang baby mo, sis. Pinapagalitan ako ni Pam pero hindi ako makasagot dahil tama siya. Hindi naman mawawala ang pagmamahal ko agad. And in those months na umalis ako, kahit taon pa, hindi ako basta makaka-recover. Binabagabag din ako ng hindi ko pagsasabi sa kanya ng totoo. Pero gusto ko lang naman kasing wag niya kaming isipin at mag-focus na lang siya sa magiging pamilya niya kasama si Selena. Kinagat ko ang labi ko. Gusto kong umiyak nung malaman kong magkakaanak na sila. Ano yun? Batanes baby din ba yun? Ay, siglit nga lang. Naiwan ko yung cellphone ko. Sige, babalikan kita ha. Sabi ni Pam at hininto ako sa gilid ng hallway. Hindi ako sumagot dahil baka mas mapagalitan niya ako pero maya-maya lang din ay naramdaman ko ang pagtulak niya sa akin. Pam, do you think I should tell Vincent? I asked Pam. Paano ko sasabihin? Maniniwala kaya yun? Magkakapaki kaya yun sa baby namin lalo na ngayong magkakababy na rin sila nung kapatid ko. Hindi ko kasi alam, Pam, kung paano i-approach si Vincent. Ibabox ko bang sarili ko at sasabing, "Surprise, Vincent! May another presidential baby ka on the way." I chuckled. Nagawa ko pang magbiro at feeling ko, seryoso si Pam dahil hindi ko siya naririnig magkomento. I haven't been able to think of a name. Wala pa akong maisip na itatawag sa kanya. Alam mo, Pam, parang gusto ng baby namin na daddy niyang magpanghalan sa kanya. What do you think, Pam? What should we name him? Paano ang Equinox Matthew? Parang nahigit ko ang paghinga ko nang marinig ko siyang magsalita sa likod. Huminto na kami pero hindi ko pa rin magawang lumingon. Pumunta siya sa harapan ko at lumevel sa akin. He is kneeling. Naibuga ako ang hangin at pilit na pinapakalmang sarili ko dahil baka may maging effect na naman sa baby ko. Sa baby namin. Vincent? Tawag ko sa kanya. Celeste. He called me and smiled pero may bahid ng pag-aalala ang mata niya. Hinawakan niya ang tiyan ko at parang may humaplos sa puso ko nang makita ang matinding tuwa sa mga mata niya. Napangiti ako nang nakangiti siyang bumaling sa akin. Equinox Matthew, ang aming munting anghel. Vincent? At ang tanging presidential baby.